Trupang Ilonggo. Please subscribe and like and share. May matibay ang kalooban, walang inaatrasan, at handa kayong ipaglaban ang Supremo ng Senado, number 35, Senator Lito Lapid. Lito Lapid. Lito Lapid. Ang Supremo ng Senado na walang inaatrasan, sadyang matibay ang kalooban, di kailangan ng ipaglaban. Gandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta na kayo dyan? Palakasan ng sigaw. Dito, magandang hapon sa inyo. Magandang hapon sa inyo, banda dyan. Ano ba kayo ng Batang Quiapo? Pinakukumusta kayo ni Tanggol? Papanood nyo ba? Namatay na si Supremo? Namatay si Supremo sa TV at sa Batang Quiapo, pero hindi namamatay si Supremo na maglingkod dito sa Iloilo. Alam niyo po, gusto kong magpakilala sa inyo. Si Lito Lapid po ay naging Vice Governor ng 3 taon. Si Lito Lapid po ay naging Gobernador ng 3 beses, 9 na taon sa lalawigan ng Pampanga. Ano raw ang nagawa ni Lito Lapid sa Senado? Si Lito Lapid po ay magre-report sa inyo. Ako po ay nakapagsumiti ng panukalang batas na may gate na 900 na batas. At nakapasa na po ako na may gate na 100 na batas. Isa po sa napakalagang batas na napasa natin ay yung Republic Act 9999 na libreng abogado, na free legal assistance. Yung po ay wala nang maagrabyado, wala nang maaapi sa mga tiga Iloilo. At naatasan po tayo bilang committee ng turismo. Ang turismo po dito sa Iloilo ay palalakasin natin at buong Pilipinas po ay palalawigin natin ang turismo. Turismo po, ecotourism, medical tourism, at ito po ang napakahalaga ng ating magsasaka. Ito po ay agri-tourism. Yan po ay magbibigay ng kanilang kita. Ito po ay gagawin natin ng one town, one product. Kailangan pagkain sa mesa ng bawat Pilipino. Mahalin po natin ang ating mga magulang, tatay, nanay, lola, dahil po sila ay mga senior citizen na. Dapat hindi magbabayad ng gamot at hindi magbabayad sa ospital. Lalong-lalo na po ang isang estudyante na nangangarap na makatapos sa pag-aaral. Dahil ako mismo ay hindi nakatapos ng pag-aaral. Anong sinasabi nila kay Lito Lapid? Hindi nag-aaral yan, hindi marunong mag-English yan. Kaya itong mga estudyante ito, ayokong maranasan nila ang inaapi si Lito Lapid, pero ako po hindi nasasaktan. Dahil hindi po talaga ako nakatapos ng pag-aaral. Dahil ako po ay pinanganak lamang ng isang mahirap, anak ako ng isang labandera. Kaya po ito po mga estudyante nito, dapat makatapos po siya. Pag nakatapos po siya, siya mag-aalaga sa kanilang mga pamilya at sa kanyang mga anak. Yun nga po, at ang mga OFW natin, lumalayo sila at naka-abroad para matugunan ang kakailangan ng kanilang mga pamilya. Kaya nga sabi sa akin ni Tanggol, kailangan nyo ba si Tanggol? At sabi sa akin, Supremo, alam kong nahihirapan ka, pero nakayanan mo. At sabi ko sa kanya, kung ako nakayanan ko, makakayanan mo rin. At makakayanan natin lahat ng mga tiga Iloilo. Ako po si Senator Lito Lapid, number 35. Sa Balota. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Senator Lito Lapid. Sa lahat ng problema, siya ay may solusyon.
pagkain, hanap buhay, sweldong pantay-pantay at tulong sa barangay. Ang super ate ng Pilipinas, Senator Amy Marcos. Maayat-ayat nga hapon sa inyong tanan. Nalipay din ako. Ari naman ako diri. Ha ilo-ilo. Damo nga salamat gid sa atong mga pinangga nga opisyales, ang atong mayores, kongresista, Mayor Jerry, ang atong Gobernador Toto, ang atong hinigugma nga mga kabataang barangay na ari gihapon XK Sanggunian Katigulangan. Sos Ginoo, para bumaba ang atong bilihin, tangkilikin ang sariling atin. Kay talaga nabura na naton ang utang ng aton mangunguma, ang utang ng agrarian reform na bilyon-bilyon na ngayon nahatag na ang 600,000 na titulo sa iba't ibang pamilya. Pero bisan pa may ganahila titulo, kulang pa rin kay nasabot kahibalotanan na dili pa tuyo ang titulo. Ayan na, nakaprenda na. Kay way abono nga abot kaya, way krudo o gasolina nga walang buwis. Dati, nung panahon ng tatay ko, number 1 ang Iloilo sa bugas. Number 1 rice producing diretso nag-export ang Ilonggo na mangunguma sa buong mundo. Ngunit ngayon, todo import na lamang. Hindi importasyon ang sagot. Dahil gutom tayo, hindi kulang ang pagkain, kundi may iilang sakim. Yan ang tinuod at alam naman natin, parang gugma ang aton bugas. Kay kahit maraming supply ng pagmamahal, may meron pa rin mga umaagaw at umaangkin. Nako, Valentine's na nga talaga. At eto tayo, ang Silingnera, ang Ilonggo daw, ang Iloilo, ang pinakamatalino na probinsya sa buong Pilipinas. Dahil mayroon kayo 5 state university, lahat ng college ng medical profession, kapulisan, seaman, tanang private colleges pa. Simulan na natin pag-aralin ng ating mga anak para sa STEM. Ang science, technology, engineering, mathematics. Itong IT na gusto naman nila. Pausbungin natin ang creative industries. Diyan ako nanggaling. Sa sine, sa musika, sa animation at digital content. Kay nasabot kahibalutanan ang Pilipino ay artista. Punong-puno ng sine. Ganyan kung may pagkain, busog na ang tiyan, busog pa sa kaalaman. Pinaglalaban ko din ang universal, pantay-pantay na minimum wage. Dapat pare-pareho, Manila, Iloilo, Ilocos ang hatag sa sahod. Kay kung mahal ang gasolina, dire ha Iloilo, mahal gihapon sa Ilocos, mahal din sa Manila. Bakit naiiwan ang Iloilo? Bakit nahuhuli ang probinsya? Pantay-pantayin natin lahat yan para walang iwanan. Deserve po natin yan. At higit sa lahat, ano kaya para sa mga nangangailangan, ilunsad na natin ang pambansang pantawid sahod. Dili na maglimos na kada pila.
Dili ayuda na patsamba-tsamba, kundi buwan-buwan na sahod sa mga naghihirap. Kaluoy man ang aton mangingisda, ang mangunguma, ang aton seniors, ang aton PWD, ang aton solo parents. Ang pangkawig sahod ay magiging parang matinong jowa para sa Valentine's. Naaasahan, laging sumisipot, at tunay na tapat. Hindi katulad ng mga ayuda na kung minsan, hindi mo malaman kung kailan darating. Mas maigi, ayusan na rin natin ang ating regional specialist hospitals. Ito yung pangarap ng nanay ko. Sa Manila, may Philippine Heart Center, may naghihapon itong kidney center, lung center, children's center, why dire sa Iloilo. Mahal masyado magkasakit. Kaya kinahanglan ining mga ospital ikalat natin para sabay-sabay. Palagay ko, deserve ng Ilonggo ang magandang specialist hospital. At palagay ko, kung talagang maayos itong budget, kung itong budget ginhatag sa Ilonggo o Ilocano, may dapat pera para ihatag bilang insentibo sa dekadang serbisyo ng aton DHW, daycare workers, barangay nutrition scholars, BPATs at tanan. Kaya deserve nila talaga yan. Itong simple na mga pangarap natin, deserve po natin the service sa Senado. Sa inyong lahat, ano man ang problema, may solusyon. I need solusyon. Numero 39 sa balota, sa inyong tanan, damo nga salamat, mabuhay ang Iloilo! Maraming salamat, Senator Amy Mon.